Gusto ko siyang itulak, pero hindi ko magawang itaas ang aking kamay para gawin ito. Dinaig ako ng isang damdamin na katagal na panahon ngayon ko lang muling naramdaman. Hindi estranghero sa akin ang damdamin na to. Naramdaman ko na ito noon at ngayon muli ko na namang nararamdaman. Malumanay ang kanyang halik na tila tinutokso ang mga labi ko para tugunin ito. Ayaw ko pero parang akong nauuhaw bigla at tanging labi lang niya ang lunas sa uhaw na ito. Kaya hindi ko napaglabanan ang bugso ng aking damdamin at nagawa kong tugunin ang kanyang halik. Kaya naging mapusok ito. Kailan ba ako huling hinahalikan? Matagal na. Mga 3 taon na ang nakalipas. At tanging kay Paulo lang. Ang relasyon ko naman kay Franco is plain and platonic. Even though we were planning to get married someday. Gusto kong maiyak sa katotohanan na napakarupok ko pagdating kay Paulo. Ang puso ko ngayon ay parang bumabalik sa dati. Nung una ko siyang nakita, yun din ang unang araw na bumilis ang tibok ng puso ko. Ngayon halos mabibingi na ako sa sobrang lakas ng tunog ng puso ko. Hinapit niya ang aking katawan para mas lalong mapalapit sa kanya. Itinaas ko ang aking kamay, hindi para itulak siya, kundi para iyakap ito sa kanyang leeg. Tinutumbasan ko ng kasing intensidad ang kanyang mga halik. Rinig na rinig ko ang mahina naming pag-ungol. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakapasok sa kwarto nang hindi man lamang naghihiwalay ang mga labi naming dalawa. Isinandal niya ako sa dingding habang bumababa ang kanyang mga halik sa aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay hindi na rin mapirmi sa kung saan na rin ito nakakarating. Hindi ko naman mapigilan na haplusin ang kanyang malapad na dibdib na ngayon hindi na natatabunan ng itaas sa kanyang kasuotan. Wala na akong pakialam sa susunod na mangyayari. Gusto ko muling maramdaman ang init ng katawan ni Paulo. Ang pakiramdam na magkaisa ang aming katawan. Masakit man ang nararamdaman ko noon, pero ang damdamin na lumukod sa akin ng panahon na yon ay kakaiba na tila bumuo sa aking pagkababae. Tuluyan na niyang nahubad ang halos lahat ng sagabal sa aking katawan, na ang tanging natira na lang ay ang tumatakip sa pinakamasilang bahagi ng aking katawan. Nang lumipas ang mainit naming pagniniig, kailangan na naming umahod mula sa kahibangan. Agad akong napabangon sa kama. Saan ka pupunta? Tanong naman ni Paulo. Magbihis ka na, Paulo. May hawlong pag-uutos ang aking boses. Ayaw kong maubutan tayo dito ni Franco. Wala akong pakialam sa hubad kong katawan. Isa-isa kong pinulot sa sahig lahat ng damit na nahubad ko kanina. And so, simulan na natin ang pagpapaliwanag sa kanila. Mas may karapatan naman ako sa'yo kaysa sa Franco na yon. I am your husband, Danica. Hindi pa rin siya kumilos. Nakahiga lang siya sa kama. Wala din siyang pakialam sa kahubaran niya na hindi man lamang nag-abalang takpan ang kanyang katawan. Pinilit kong huwag mapasulyap sa kanyang pagkalalaki na medyo tumatayo pa rin. Wait. Ngayon ko lang nakita. May balat ka pala na parang hugis puso sa likod mo. Puna niya sa aking birthmark. Sabi ni tatay, pareho daw kami ni nanay na may ganito. Hindi ko pinapansin ang kanyang sinabi. May malaking tampo ako sa aking ina dahil iniwan niya ako. Hindi ako nakikipagburuan sa iyo, Paulo. Kailangan mo nang magbihis. Pinulot ko na din ang kanyang damit at ibinigay ko yun sa kanya. Magbihis ka na, Paulo. May halong pag-uutos ang aking boses. Mabilis pa sa 4:00 ang ginawa kong pagbihis. Okay, fine. May halong pagsuko ang kanyang boses. Pagbibigyan kita ngayon. Pero dapat mong ipaliwanag kay Franco ang tungkol sa ating dalawa, Danica. Aniya habang nagbibihis. Or else, ako ang gagawa nun.
Ano ba talagang gusto mo? Huwag mo kaming guluhin ni Franco. Magpapakasal kami sa ayaw at sa gusto mo. At ayaw ko talaga, Danica. You are mine, sweetheart. Break your engagement with Franco. Huwag mong hintayin na ako ang gagawa nun. Pananakot pa nito. Ano ba talagang kailangan mo, Paulo? Umarap siya sa akin. Tapos na siya sa kanyang pagbibihis. Alam mo kung ano ang kailangan ko, Danica. Ikaw at si Sean. Pamilya ko kayo. Kaya akin kayo. Isang kakilala ko na fashion designer ang nakatrabaho ko noong nag-imbita sa akin para maging isa sa kanyang mga modelo sa fashion show ng kanyang collection sa taong ito. Kasama ko si Franco at napangiti ako nang nakita siya na nakaupo sa medyo unahang bahagi niyon. Napalis ang aking ngiti nang napako ang aking paningin sa kanyang katabi na nakikipag-usap pa talaga sa kanya. Ilang araw na akong ginugulo ni Paulo at pinipilit sa gusto niyang mangyari. Gusto niyang sumama na kami ni Sean sa kanya at hiwalayan ko na si Franco at buuin daw namin ang pamilya namin. Alam kong hindi na paglabanan at bumigay ako kaagad sa kanyang haplos at halik. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na kami magsamang dalawa. Marami ang dapat isaalang-alang dahil hindi naging maganda ang pinagsamahan namin noon. Hindi ko itinatanggi na nandito pa rin siya sa puso ko. Pero ako, mahal ba niya ako? Marami akong katanungan. Nasaan si Hana? Bakit hindi sila nakasal ni Paulo? Dahil ba sa hinahadlangan sila ni Lolo? Dahil alam ni Lolo na may anak si Paulo sa akin. Yun kaya ang dahilan kaya hindi naanal ang kasal naming dalawa. Hindi ko din kayang pakisamahan ang kanyang ina na hindi yata nauubusan ng masasakit na salita para sa akin. At higit sa lahat, hindi ko kayang basta na lang iitsapwera si Franco na siyang karamay at kasama ko sa paglipas ng mga taon. Mahal ko si Franco. Hindi nga lang siguro katulad ng nadarama ko para kay Paulo. Marami naman talaga ang mukha ng pag-ibig. Habang rumarampa ako sa entablado, pinipilit kong huwag magpaapekto sa presensya naman ni Paulo. At hindi din ako nagkamali na sumulyap sa kanya. Pero alam kong kailanman, hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa akin. Ramdam na ramdam ko ang lagkit ng kanyang mga titig. Kailangan na natin magpalit at mag-retouch. Kasalukuyan akong nakaharap sa malaking salamin habang inaayos ng hairstylist ko ang aking buhok. Alam kong nadarama ang sobrang pangamba nang may papalapit sa akin. Hindi ako natakot sa kanya, pero kanina niya pa ako ginugulo at iniinsulto ng bahagya. At sa totoo lang, medyo nahihiya na ako sa mga kasama kong modelo dahil sa kanya. Kung alam ko lang na isa ang angel scent sa mga sponsor ng fashion show na to, hindi ko na sana pinaunlakan ang imbitasyon na ito. Angel scent pa talaga ang pangalan ng kanyang perfume business, samantalang demunyita naman siya. Kung alam ko lang na isa ka pala sa magiging modelo dito, hindi na sana ako nagsayang pa ng pera para sa fashion show na to. Baka naman kasi, Danica, nahawahan mo ng dumi ang lugar na ito at malasin pa pati negosyo ko. Wika nito na nilakasan pa ang boses, kaya pinagtitingin na naman ako ng mga co-models ko. Alam kong lihim nila akong pinagchichismisan. Tumayo ako at nagpaalam na pumunta ng restroom. Hindi ko na matagalan ang talas ng dila ng ina ni Paulo. Nang nasa loob na ako ng restroom, hindi ko napigilan ang aking sarili at agad na lang nangilid ang mga luha ko. Para akong bumalik noong mga panahon na sinisiraan ako ng mga tao. Dahil sa mag-inang Belinda at Paulo kasama si Hana na magaling mag-aktingan. Lumanghap ako ng hangin. Pagkatapos kong punasan ang mga luha ko, hindi ako dapat magpa-epekto sa mga nakapaligid. Hindi ko sila hahayaan na sirain pa rin ang buhay ko. Agad akong lumabas mula sa restroom. Mas lalong nasira ang mood ko nang pasalubong sa akin ang nakangiting si Paulo. Sweetheart,
Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin. Nang isang sampal ang pinadapo ko sa kaliwang pisngi niya. Maang siyang nakatingin sa akin habang sapo niya ang pisngi na nasampal ko. Nagtaas baba ang aking dibdib dahil sa matinding galit na nadarama ko para sa kanya at sa kanyang ina. Danica, hindi niyo ba talaga ako titigilan ng mama mo, ha? Nakukulangan pa ba kayo sa paninira ninyo sa akin noon? Kaya nandito na naman kayo para siraan ako? Ikasasakit ba ng mga mata ninyo kung umangat ako ng kaunti sa buhay? Kaya ngayon plano nyo na namang hilahin ako pababa? Galit na wika ko sa kanya. Sweetheart, hindi ko maintindihan ang pinagsasasabi mo. Ano bang ginawa ni Mami sa'yo? Kunot noong wika niya. Pero alam kong nililinlang lang niya ako. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa, Paulo. Alam kong magkasabwat na naman kayo ng ina mo para siraan ako na tulad noon. At hindi na ako magtataka na baka si Hana ay kasabwat nyo rin. At nandyan lang siya sa tabi-tabi na nakamasid at naghihintay ng pagkakataon. Galit kong wika sa kanya. Saka ako humakbang para lampasan siya. Pero napatigil ako nang hinawakan niya ang aking kamay. Please tell me, ano na naman ba ang ginawa ni Mami sa'yo? At ako na mismo ang kakausap sa kanya. Wala akong pakialam kahit ina ko pa siya. Lumingon ako at nanlilisik ang aking mga mata na nakatingin kay Paulo. Bitawan mo nga ako. Huwag mo na akong utuin pa. Ginawa mo na yan noon. At naniwala naman ako sa'yo. Hindi ko intensyon na magsalita ng ganito. Pero talagang hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Dahil sa muling sumariwa ang masamang loob na aking nadarama para sa kanya. Nang binitawan niya ako, agad akong humakbang papalayo sa kanya. Pareho sila ng kanyang ina na walang maidudulot na maganda. Kaya tama lang ang desisyon ko na wag nang balikan pa si Paulo. At tuluyan ko nang iproseso ang annulment naming dalawa. Hindi ako nagpa-apekto sa mga nakapaligid sa akin hanggang sa natapos na ang fashion show. Palabas na ako ng dressing room ko nang pasalubong naman sa akin si Belinda. Wala sa plano ko na pansinin siya, kaya plano ko siyang lampasan. Pero hinawakan niya ang braso ko. Talagang wala kang modo, ano? Wika pa nito. Ayaw ko ng gulo, Ma'am Belinda. Kaya hindi kita pinapatulan. Kaya pakiusap. Tigilan mo na ako. Wala kang mahihita sa akin. Meron akong mahihita sa'yo. Ansaktan ka at sirain ka. Katulad ng ginawa ng ama mo at ng ina mo sa akin. Tila ako naipako sa kanyang sinabi at napatitig ako sa kanya. Kilala mo ang nanay at tatay ko. Paniniguro ko. Dahil baka na mali lang ako ng rinig sa kanya. Kung alam mo lang kung gaano ko sila kakilala. And I know like you, oportunista din sila at mukhang pera. Lalo na ang tatay mong manloloko. Ngayon hindi ko na yata mapigilan ang galit ko sa kanya. Tinampal ko ang kanyang kamay kaya nabitawan niya ako. Hindi oportunista at mukhang pera ang tatay ko. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ko siya hahayaan na pati ang pangalan ng namayapa kong ama ay sisirain pa niya. At bakit ko babawiin? Sigurado naman ako na ganun ang tatay mo. At sigurado din ako na pati rin ikaw. Makinig ka, Ma'am Belinda. May rason kung bakit hindi kita pinapatulan ngayon. Pero oras na magpakita ka pa sa akin para sirain ang mood ko. Hindi ko na maipapangako sa'yo kung hindi pa ba kita mapatulan dahil sa ugali mong baluktot. Napaawang ang kanyang labi. Sinamantala ko naman ito para layasan na sana siya. Sandali. Wika naman niya. Hindi ko alam kung bakit ako huminto para lingunin lamang siya. Mabilis siyang humakbang papalapit sa akin. Napakunot ang noo ko dahil dumiretso siya sa aking likuran na para bang may tinitingnan siya. Bakit may birthmark ka na ganito?
Saan mo nakuha to? Sunod-sunod niyang tanong na mukhang kailangan ng sagot. Titig na titig siya sa akin. Birthmark nga hindi ba? Paano ko malalaman kung saan niyang galing? Sarkastikong sagot ko naman sa kanya. Saka ako humakbang para layuan siya. Hindi naman mapigilan ni Belinda na sundan ng tingin ang papalayong si Danica. Dahil backless ang suot nito. Kaya kitang-kita niya ang birthmark nito na katulad lang ng sa kanya. Meron siyang ganong birthmark noon. Gustong-gusto yun ni Mario. Kaya nang malaman niya ang kataksilan ng kasintahan, ay ginawa niya halos ang lahat para matanggal lang ito. Namana pa niya ang birthmark na iyon mula sa kanyang ina na namana naman ito mula sa lola niya. Kaya bakit may ganung birthmark ang Danica na yon? Bakit?